Sa finals preview video ko nung nakaraan, madaming nang batch nang sabihin kong gusto kong manalo ang Spurs pero ang prediction ko, Knicks in 6. Lahat ba naman naniniwalang no match ang New York at shoe-in na ang championship ng Spurs? Dahil daw mahihina ang nakalaban ng Knicks. Hindi naman nila kasalanan yon. Yung Dream Team din naman dati, mahihina yung nakalaban sa Olympics. Pero hindi naman nila ikinahina yon. Ayan, 2-0 na yung Knicks. Hindi pa naman champion ang Knicks pero at least nakita lang natin na may ibubuga talaga tong New York at hindi talaga sila heavy underdog sa seryeng to. Pero hindi pa naman imposibleng makabalik ang San Antonio. Based sa history, may mga nagkampiyon naman na nagsimula sa 0-2 deficit gaya ng Bucks noong 2021, yung Cavaliers noong 2016, yung 2006 Miami Heat. Meron pang iba, hindi ko na lang maalala. Basta manageable pa yan. So papasok ang New York sa Game 3 at 4 sa kanilang home court na hawak ang 2-0 lead. Sila na officially ang may home court advantage kahit umabot pa ng Game 7. Ito na ang kanilang 13-game postseason win streak. Tabla na yan sa second longest winning streak sa NBA history. Ang number 1 doon ay ang Golden State Warriors na may 15 winning streak sa playoffs noong 2017. Sa laban naman, mukhang kontrolado na ng Knicks ang laro matapos nilang magkaroon ng 14-point lead under 6-minute mark sa fourth quarter. Pero biglang bumangon ang Spurs na nagkaroon ng 9-0 run at mabilis na binura ang kalamangan ng New York. Nakalamang na sana ang Spurs sa mga huling minuto mula sa end 1 ni Wemby, kaso laging may sagot si Bronson. Pero ang pinakamasakit doon ay yung turnover ni Wemby sa last 10 seconds ng game. Sayang yung possession na yon. Either panalo or OT na lang sana ang magyayari para sa Spurs dahil tabla naman ang score. Kaso naagawan ni Bronson at nakasundot pa ng foul. Sa free throws, isa lang ang naipasok ni Bronson. So another chance na naman para sa San Antonio dahil hindi na nila kailangan ng 3 points para manalo. Isang 2-point shot o kahit isang pasabit na lang sana yon para makasilat ng 2 free throws. Kaso ayun, sablay ang pang game winner sana ni Wemby. 105-104 ang final score. Naging game plan ng Spurs na i-contain si Bronson sa Game 2. Nagawa naman nila, maaga nila na double team at nabiblit si JB. Nagresulta naman yon ng bad shooting night para kay Bronson na meron lang 20 points sa game at 7 of 25 lang sa field. 2 out of 8 pa sa 3-point line. Kaso mabigat nga yung supporting cast ng Knicks. Pag nag-double team ang Spurs kay Bronson, may isang malilibre. Halos lahat pumupukol ng 3 sa New York. Kaya nalimitahan o nabawasan ng Spurs ang production ni Bronson. Pero nagresulta lang din yon ng well-balanced scoring para sa Knicks. Si Towns may 21 points, 8 out of 12 pa sa field. Si Mikal Bridges na tahimik nung Game 1 may 20 points naman. Si OG Anunobyane may 17 points din. At si Landry Shamet na may 13 points. Naging malaking tulong din yung mga last-minute defense ni Mitchell Robinson kay Wemby. Sa Spurs naman, si Wemby pa din ang nanguna na may 29 points, 9 rebounds at 4 blocks. Bumawi naman si De'Aaron Fox at nagparamdam siya ngayong game na may 20 points at 8 out of 12 sa field. Maganda ang gising. Tig 14 points sina Castle at Vassell. Si Dylan Harper, agresibo pa din na meron namang 15 points at may pinakamataas ulit na plus-minus, plus 12. Siguro dapat gawing starter na to . Sa pagtatapos ng laban, parang nabaliktad tuloy yung istorya. Si Wemby from hero to zero. Siya yung gumawa ng 29 points buong game. Yung nag-comeback mula sa pagkakabaon sa 14-point lead. Pero sa huli, mas naaalala na yung turnover niya, yung foul at yung mintis na buzzer beater niya. Habang si Bronson na ang sama ng shooting, nalimitahan ng laro, ang naging hero pa dahil sa steals at mga free throws sa mga huling minuto ng laban. But anyway, again, hindi pa imposibleng makabalik ang Spurs. So, wag muna natin bitawan yung wala na to. May mga teams na nagpatunay na doable pa ang down 0-2. Pero hindi yun magiging madali. Papasok pa lang ang serye sa home court ng Knicks na mas magpapahirap pa sa San Antonio at must win game na para sa kanila. Dahil pag naisahan pa sila at nabaon sila sa 3-0, yung posible nila magiging imposible na. Dahil kung sa down 0-2 may mga nakabalik pa, sa down 0-3, doon wala na talagang nakakabalik. Pero malay naman natin, may 2 araw na pahinga ang both teams bago ang Game 3 sa Martes. So, tingin mo, makakabawi pa ba ang San Antonio sa Game 3 o nangyari na ba ang last game sa Texas at ididire-diretso na ng New York to? Comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.